Magandang umaga ho sa inyo lahat. Hindi tayo masyado na-imbita sa Valenzuela these days. Pero ngayon naman siguro okay lang dumalaw sa inyo, no? Batiin ko lang muna si Mayor Sherwin, si Vice Eric, siyempre, konsel natin si Lani, yung pinapakita lang ko ni Secretary Singson, may spermas. Pagkatapos na lahat ito, mag-uusap, damay-damay ho kasi, no? Malabon, siyempre, Valenzuela, sama na Botas, Ubando, may kawayan. Parang konektado yung problema. So, yung isang magiging solusyon po ditong tinitingnan, dikin na nakapalubot sa May Kawayan River, haharangin natin, tsaka parang pumping station. Para pag dumating yung ulan, mababaho kasi tayo sa level ng dagat, Siyempre, yung tubig ko pupunta sa mas mababa. So, kailangan natin matanggal. Abutin, yung hindi ko kayo bubulahin, 8 kilometers pundiki itong gagawin, Mga 2 to 3 years ang kakailanganin natin para maitayo ito. So, matatapos ko pa po. Mga 2.2 billion ang tinatayang gagastusin natin dito. May makukuha na rin tayo ng perang yon. Siyempre, hindi ako sigurado kung gaano natin mararamdaman dahil, di ba, 8 kilometers na mahabang dige. Unti-unti yan, hanggang hindi kompleto, hindi natin matatamasa yung buong benepisyo niyan. Pero anyway, papaliwanag na mas mabuti. May meeting natin lahat ng local government officials, itong mga nasasaklaw nitong proyektong to, pagkasunduan yung gagawin natin para hindi na humaging tradisyon na namumblema tayo tuwing tagulan. Okay? Pero ulitin ko, hindi ko galing mambola. Hindi ko sasabihin sa inyong ayos na to. Inaayos, may mga tinapos na tayo tapos na undoy, mga 11 na proyekto yata yun. Pero mas tinataya na mas mas malawak ang magagawang tulong sa atin. Ngayon, iba ho sa inyo, iba ho yung sumasaklaw sa Marikina naman, na malaki rin yung proyektong kailangan nating paglaanan para mahinto yung pagragasa ng malakas sa tubig. Okay? So, nagpunta lang ako sa inyo dito, noong araw na to, para tiyakin na nasa maayos ho kayong kalagayan. Medyo nag-uumpisa na sumikat na konti yung araw. Mukhang tama ho yung sinabi ng Pag-asa na dihamak mas konting ulan itong araw na to. Kahapon ako sana dadalaw sa inyo, kaya alam may mga dumating na thunderstorm cells ang tawag po nila, na dinagdagan, parang binuhusan na naman tayo ng ulan. Hindi ko matansya sa mga mukha nyo kung talagang malungkot o medyo palaban pa tayo. Palaban pa ba tayo dito? O sumusuko na tayo dito? Huwag kayo susuko. Handa akong gobyerno yung tumulong dahil yun naman kaya tinatagang gobyerno. Asikasuhin kayo. Dito iba-ibang natin mga sekretaryo. Nakita niyo yung Secretary Singson, ang MMDA chair natin, si Francis Tolentino, nandito rin po. Secretary ng National Defense, chair no National Disaster Risk Reduction Management Council, kasama natin. Siyempre, nandito pa ibang tumutulong natin. Nandiyan si Joel Villanueva, si Rizal Tibero, si Sani Angara, at tumutulong sa atin. Kumukuha tayo ng kape. Si Sani nandito, siyempre, Kongreso, panahon ng budget ngayon. Pag minungkahin natin itong mga proyekto to, kailangan lang i-authorize. Palagay ko naman si Sani na mangunguna na itulak yung interest natin para hindi na taunan problema natin pag ulan. Garantisado may baha, garantisado liligas tayo. Okay? So, ulit, wala hong agaran solusyon. Hindi ho instant noodle. Yeah? Hindi instant po solusyon. Ang papangako lang ho sa inyo, bago man lang ako makababa, malaki-laki ho ang diferensya na. Siyempre, sa ibang lugar naman po nalagyan ng flood control project, meron ho yung Manggahan Spillway. Awa ho ng Diyos, may mga dike, magpoprotekta doon sa mga kababayan natin. Tapos meron naman ho sa ibang mga dike, mga kababayan natin tumayo ng bahay nila doon sa loob ng dige. Yung tagaharang ng tubig, tumayo sila doon sa may tubig. Tapos nagtataka sila bakit sila binabaha. Medyo malabo naman yata yung nangyari dyan. So, pati yung DSWD nandito, DOH, huwag ko kayo maglala, Bagamat tulad doon ni Chairman Tolentino, medyo malaki na eye bags. Dahil natutulog po yan 2 oras na lang kada araw para siguraduhin nasa ayos tayo lahat. Marami pa tayong mga tawan. Handa yung mga pondo natin dito. Talaga nakalaan para alagaan kayo lahat. Hindi lang ngayon, sa oras ng problema, pero kung pwede maisaayos natin pagkatapos na mas maganda ang kondisyon yung lahat. Okay?
So, ito lang ho yata pagkakataon ko nakabalik eh. Papasalamat rin ako sa inyo, no? Talaga namang overwhelming tayo dito sa Valenzuela noon. Kaya kailangan ko naman pakita yung overwhelming na attention natin sa inyo ngayon. Ayun. Yung may papamahagi ho yata tayo konting pinagtulong-tulungan kasama ng mga nag-repack po nito, hindi po puro taong gobyerno. Marami hong volunteers na tumutulong. Ang ganda hong pakiramdam na pag mayroong problema ang isang Pilipino, may Pilipino ring handang dumamay. For instance po, no, si Governor Salceda ng Albay, nagpadala no kanilang disaster teams, mga 35 katao. Dito yata napadala eh. Dito sa Kamanaba. Sa Kamanaba. Sino ba mga Cagayan, Region 2, nagpadala rin po. At others. No? Meron rin ng mga, well, Bicol, nanggaling na nga, may patungo sa atin. Siguro, ang mensahe ko lang kung pinakasimple, wag ho tayo masyado mag-aalala, no? Wag tayong dagdagan yung perwisyon tinatamasa natin yun dahil baka may natatanggap kayong text. No? Kahapon, no, may natanggap akong text. Ang sinasabi doon, papatayin raw ng Meralco ang kuryente ng Luzon. Pero pag-isipan lang po nyo, no? Ang trabaho ng Meralco, magbenta ng kuryente, hindi niya ibebenta yung produkto niya. Paano naging matinong desisyon yun? Pero mas importante yun doon, meron raw kasi isang switch sa Meralco para mapatay sa buong Luzon. Eh, Meralco, hindi saklaw ang buong Luzon. Yung dinatawiran na grid, hindi ho latangan. Yung nagge-generate, hindi rin ho sila. Sila ho nagdi-distribute, karamihan sa Metro Manila. Tsaka yung tinatawag na Mega Manila, lampas ang konti sa NCR. So, hirap lang ako. Meron tayo ibang mga kababayan na walang magawa. Naglalabas pa na mga kabalastugan na text. Dinadagdagan yung pinoproblema ng mga kababayan natin. Sana makonsensya naman o, yung mga ganon. Okay, so, tutungo pa ho kami ng Malabon. Baka kung kakayanin po, pati na Botas. Gusto ko rin masigurado. Kahapon kasi, pati 6x6 nahihirapan sa Malabon eh. So, tingnan lang ho natin kung ano itsura na lang ngayon. So, dito ko lang dito ating buting mayor, ating vice mayor, handa ho tayo, yung nakipagtulungan na tayo sa kanila, sila ho talagang first responder, abisoan nila tayo kung meron silang kakulangan na hindi na po kaya-kayanin, pupunuin po namin. Saan nyo na nakasandalo kayo sa talagang gobyernong nakatutok sa interest po nyo at sa kabutihan po nyo. Okay? So, itong ulan ho, talagang tadhana natin yan. 24 na bagyo dumadaan raw sa atin kada taon. Pero may magagawa tayo para hindi naman ho, para salanta na lang salanta. Mabawasan lang natin yung dumadaloy na tubig. Malaking bagay na po yan eh. Makontrol ho yun. May magagawa po tayo dyan. At natapos na nga po yung engineering studies na kailangan. So, parang tuloy na po tayo sa ating kapraso programa. Papaalam na ako sa inyo pansamantala. Pero maski wala ako dito, nasa isip ko pa rin kayo. Sana tandaan na po natin yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Pupunta pa sa Malabon. So, simple pa lamang ang ipamigay niya, pero pag-alis namin tuloy-tuloy ang pagbigay ng mga... Kailangan talaga ng isang dahil climate change. Wala namang ganito. By all means.